Nagsimula na kahapon ang World Rapid and Blitz Team Championship na ginaganap ngayon sa London. Naglaro si Meow Meow, walang pahinga halos si Meow Meow, paikot-ikot. Wesley So naglaro po doon. Samahan nyo akong makibalita sa Day 1. Unahin natin sa bakbakang Lu Miaoyi at GM Sadbakasov ng Kazakhstan. At bago natin simulan pong pasadahan yan, ay atin munang sagutan ang ating sinusubaybayang walang kamatayang Daily Puzzle, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon. At, nako, congratulations sa mga nakakita ng excellent move. Bishop to E8, kakapturin ng tore. Bakit po ganon? Para mayroong Queen takes Bishop at mayroong back rank matchas ang black. At ang isa-shoutout natin ngayon na tatlong pinakamabibilis na nakasagot ng hindi po isang tira lang ha. Pasensya na po. Kailangan yung ipapakita. Ayan, si San David Planas. O, kita nyo po yung sagot, no? Naka-green, letter P. At taas natin. Ayun, si V-Reg. Letter J, kulay pink. At si Marie Tagaray. Ayan, congrats po. Damay ko na rin si Sander Storm. Okay, ayan po, shout out sa inyong lahat. Congratulations. At ang iiwan natin sa video na ito na bagong puzzle, eto. Ayan, it's why to play. Hanapin nyo ang pinakamatinding gagawin dito ng puti. Click nyo lang po ang link sa description below para inyong masagutan at pwede nyo rin pong i-comment sa comment section. Okay, para sa tatlong mabilis na kumpleto ang sagot, shout out natin sa ating next video. Okay po, at pinag-iimbita ko rin ang aking Kamatcha Super Supporters. Ang link po nasa description below. This Sunday na po ulit ang panibagong live session ng opening studies. Kaya kung gusto mo mag-improve sa opening, middle game and end game, enroll ka na po, mag-register ka na. Alright, ang ginawa dito ni Meow Meow kay GM, nag-E4, nag-C5, Sicilian, Knight C3. Parang si Coach Naba lang, nagda-Knight C3 ah. A6 para magbi-B5 kagad. At nag-Knight F3, pero nag-D6 lang. Bishop E2, nakiramdam muna si Meow Meow, nag-E5. Dito po kasi sa madalas nating nakikita, di ba? Nagdi-D4 kagad ang puti. Na kapag ka nag-D4, takes, tapos magda-Knight F6, mauuwi sa Sicilian Najdorf. Pero mukhang naramdaman ni Meow Meow na parang mukhang preparado si GM, nag-Bishop E2 lang siya. At napansin naman ni GM na, uy, wala kang D4 ayaw mong i-convert sa Open Sicilian, natirahan nga kita ng E5 para di ka na maka-D4. Nag-A4 para pigilan ng B5, Knight C6, Bishop C4, pero tingin ko po, discarte talaga ni Meow Meow yung pa-I5 ang black para bumuka yung D5 square, may pressure sa F7, ang ganda kagad ng Bishop. At sa usapan pong novelty, pasensya na, usapang novelty, A4 ang novelty. Ayan kasi may naghahanap po alin ang novelty dyan? Alin ang bago dyan, coach? Ayan, ang old lines na nasa libro ay castling at Knight D5. Ayan ha. Okay, Knight C6, Bishop C4, G6 para i-develop ang Bishop at nag-D3 para i-prepare naman ang development ng Bishop, nag-Bishop G7. Ayun, maagang pagka-bad move dito ni GM Sadbakasov. Dapat daw ang tira ay H6. Oh, alam na kagad ang dahilan, ano? Ibig sabihin may Knight G5. Yun ang dahilan kung bakit kailangan i-H6 hindi in H6. Nag-Bishop G7 lang. Oh, alam na. Knight G5 na tumbukan kagad ni Meow Meow ang on point na dapat gawin. Knight H6 depensa, H4. Yun ang mabigat, may H5 na paparating. Nag-Knight D4, H5. Dahil atakador talaga, yun nga lang napasobra. Hello pa mga kamatsyas. Dapat daw ang tira ay Knight D5. Para palakasin ang Knight at mayroong C3 na pampaalis ng Knight na nakapasok. Ayan, kasi yung mga pyesa ng kalaban natin dapat ay pinapaalis ng maaga hanggat maaari pag nakapasok. Okay, nag-H5 balik tayo. Nag-F6 paalis sa Knight, umatras, Bishop G4 pin at kinapture ang pawn, capture. Nag-Bishop to E3, mukhang Bishop ang ipangka-capture dyan ni Meow Meow. Knight F7, hamon ng tore sa tore, tinanggap ang exchange. Capture, Knight D5. Ayan, kala ko kakapture rin pero
Ang nababasa ko dito, magsi-C3 pa rin para mainam na pampaalis talaga ng knight. Nag-G5. Okay. Idea nito, yung knight ilalagay dun sa G6 para ma-activate. Nag-C3 na, kinapture, capture, and nag-bishop H5. Pagka ganyan po kasi kinakapture na para makatipid sa tempo. At the same time, kahit pa paano ay pangit din ang pawn structure na yan eh. Nag-Queen B3. Kumbaga, bahala ka na dyan. Capturein mo yan, GM. Parang ganun ang sa isip ni Meow Meow. Kung counter na lang siya sa B7. Nag-Rook B8 depensa. At nag-Knight B6. Okay. Etong Knight B6 ang medyo malalim na pagporma or pag-create ng atake. Tingnan nyo mga kamatyas ha. Pinakapture ang pawn sa F3, Bishop E6. Ang naiisip dito ni Meow Meow maaring Bishop D7 check or Knight D7, mga ganon. Nag-Bishop H5 ulit, Knight D7. Rook C8 ilag at nag-King D2. Yan, ang plano dito, yung Rook ilalagay sa H1 para magamit na pang-atake. Pero kung computer ang patitirahin natin, ang gusto ay Knight F6. Grabe. Gracious ang tira na yan. Pag kinapture ng queen, may capture sa tore. Pag kinapture naman ng bishop, may capture doon. Takes. At papasok na doon. Ayun. Pag pumunta dito, obligado king D7 and queen H7. Nako, threat ang bishop. Iharang natin ang bishop. And then queen F5 check. Ayun, ganun din pala. Grabe yung combo na sayaw na yon. Dito, mababawi ang bishop. Otherwise, kung gaganon, maku-queenless. Galing ano? Sukat na sukat. O, balik tayo. Pero, ang ginawa ay nag-King D2, Rook C7 para mapaalis ang knight at nag-Rook H1, Bishop F7 sinalubong at nag-Knight to B6. Ayun, medyo na-confuse na rin dito si Meow Meow. Dapat daw ang tira ay Rook takes H8. Yan ang una kong nakita kagad. Reflex lang, no? Pero hindi ko sigurado kasi pag kinapture, ang nakita ko lang capture dito, parang walang matchas eh. Gaganon, tatakbo lang dito eh. Yan ang napansin ko. Pero yan pala ay may mainam ng continuation. Ito ang dapat makita na hindi ko nakita. Sa reflex ko Bishop takes C5. May ganyan. Oh, grabe, quality down. Pero ang lakas. Halimbawa, kung capturein yan, ay may A5. Grabe. Pang-puzzle. Matchas dito oh. Paano kung bumalik? May ganon. Nako, wala. Eh di mati-queenless ang usapan. Pag bumalik dito, matchas pawn pa. Pag humarang naman dyan, may queen C4, matchas. Okay, tangkita, no? Isa pa, ganda nito pag nag-A5, halimbawa kung gumanyan, may queen B3 check. Pag dito, may ganon yata. Oh, balik muna natin dyan. May bishop E6. Grabe, threatening matchas naman sa B6 o kaya sa C4. Ang daming set ng matchas. Dalawa yan, Queen C4 at Queen B6. Ang lalim din naman pala. Pag kinapture naman ito, matchas kagad sa B4. Ang galing. Yun pala yun. Medyo malalim nga lang. So, tama talaga yung Rook H8. Pero dapat makita yung ganung gapang. Pero balik tayo sa ginawa ni Meow Meow. Nag-Knight B6. King to F8. A5 para patibay muna sa knight. Queen E8 para pwersahing ma-exchange. Kinapture na, capture. And Knight D5. Siyempre, lugi sa material eh. Ang dapat gawin, logically, dapat i-maintain muna ang pieces as much as possible, no? Nag-Knight G6. Queen B6. Ayan na po. Nanuot na yung mga kalikalikot. Pero dapat daw ang tira ay Queen to D1. Mukhang dito pupunta sa kabila. Diyan dadaan. Okay, grabing maneuver yun Pero Queen B6, Rook C6, error din po. Dapat ay Rook D7 ang pinaka-safe. Yan daw dapat. Pero dito, nag-Rook C6, Queen A7, may mga sundot sa ilalim. Rook C8, Knight B6, Rook D8, and Knight to C4. Okay, Knight C4. Ang threat ay kakapture dyan. May mga ganun akong nakikita. Queen C7, mga kamatsas. Blunderation! Ayun, lumabas ang sigaw nating blunderations. Dapat daw ang tira ay King to G8. Ano ngayon ang meron sa King G8 versus Queen C7? At may excellent dito. Paki-guess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat mga kamatsas. Eto, congrats sa nakakita ng knight takes D6. Yan ang brilliant. Pero hindi nakita ni Meow Meow. Iba tinira niya. Pero explore natin ng konti ito para at least matuto tayo. Pag kinapture kasi ng queen, kitang-kita bishop takes queenless. Tuhog. Pag nag-rook takes knight naman, ang gagawin ay bishop takes c5. Halimbawa, mag-king g8. Kakapturein yan, capture. And queen takes b7. Ayan. Na dito, meron ngang 2 minor pieces ang black sa isang tore. Yung bishop bad. Tapos, ang daming pawns may papagapang na pass pawn. Ayun. So, medyo mabigat ito. Talagang losing ang black dito. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa ni Meow Meow, nag-b4. Ang idea niya lang, pag nawala yung pawn, may sundot dun eh. Yun ang nakikita ko, yun ang basa ko eh. No? Nag-queen c6 naman. Okay. Ang correct move naman dito is knight to e7. Para igaganon o kaya sa c8 pa alisin yung queen doon. Okay. Pero, nag-queen c6. B takes c5, good move. D5, okay, umiwas. Knight d6 pasok. D4, dumisperate na. Nanggulo na si Sadbakasov. Takes. At nag-F5, tutukan ng bishop. Tinanggap na. Capture. Queen takes b7, ayun. Dinaan na lang po sa pahinga. Kumbaga, pahinga na. Daming pawns Atake sa tore. Rook b8, c6. At nag-knight to e7. Atake sa pawn. Nag-rook c1. Kumbaga, handa dito si Meow Meow na. Ganyan na lang talaga pwersado niyan mga kamatsas, kasi magpupush na yan May mga ganun So, pinasok ni Sadbakasov yung ganitong rook and pawn ending na 2 pawns down. Ang layo ng isa. Wala na. Tagilid na ang black dyan. Yan. Pero, kailangan pa rin mag-focus. Siyempre, sabi nga ang winning, nandyan lang yan. Pero, iba yung iaabot ng kalaban mo yung kamay niya para mag-resign. Face-to-face tournament po ito sa London Hindi ito online para lang po sa kaalaman ng iba. Okay, nag-rook b6. Push. Dalawang pawn kasi yan Magkalayo pa. Kung magkadikit sana, medyo pwede pa. Kahit paano, kahit isang file lang ang apart Pero dito kasi, ilang 3 files apart yung pass pawn Medyo mabigat. Pagka ganyan, magkalayo. Ayan. Ayun. Si Meow Meow po ay Team Turkish Airlines. Ayan, sports club. Meron palang team ang Turkish Airline. Kinuha siya. Sponsored yan, sigurado. And nag-resign na po dito si GM. Naka-upset dito si Meow Meow sa first round pa lang. Ang score niya ay 3 out of 4. Not bad. Isa lang ang talo niya. Okay, galing. At siya ay gamit na gamit sa kanilang team. Yun nga lang, natalo team nila dito. Bugbog. Ang board 1 nila si Oro Faustino. Tinalo ni Richard Rapport. Si Rapport, grabe na yon, veterano na yon Ngayon naman, okay, ating pasadahan naman ang laro ni Wesley So. Anong team kaya siya? Tingnan po natin. Ang kalaban ni Wesley dito ay si Armenian Super Grandmaster Haik Martirosyan. Yan, kilalang malakas sa online yan. At medyo nagkaroon ng issue dati sa online yan Pero ito po ay face-to-face, kaya dito magkakaalaman talaga ng tunay na lakas. Si Wesley po ay mula sa team WR Chess Team. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop C4. Ang top board po nila Wesley sa team ay si Alireza Firouzja. Bishop C5, D3, Knight F6, Gyoko Piano ang pinasok ni Wesley. At nag-castling D5. Ayan, nagpaluwag kagad ng sentro si Martirosyan, kinapture, at nag-rook E1, Bishop G4. Ayan, kilala ko pong atakador itong si Martirosyan Gusto niya yung mga open lines din, aggressive din yan. H3, Bishop H5, at nag-Knight BD2, simpleng develop lang. Nag-Knight B6, Bishop to B3. Ayan, pinapapain ni Wesley yung pawn niya sa D3. Kinapture nga ni Martirosyan at nag-Knight takes E5. Linyado pa rin naman po ito. Yun nga lang, kailangan alisto ka at medyo magulo din. Queen F5 para may depensa at may threat pa sa pawn. Bumalik lang. Rook AD8, pressure sa queen. Queen E2, labas lang. Knight D5, balik ang knight para ilalagay yung knight sa F4. O diba, atakador Knight E4, threat sa bishop. At kung lulundag ng knight, hindi pwede, may bishop. At kinapture na yung knight sa F3, queen takes F3. Takes.
So ito po, bookline pa. Bishop B6, nag-rook D1, ayan ang nawala sa libro. Novelty ni Wesley. Ang old lines ay A4, King F1, Bishop G5. Yan, bagong luto ni Wesley ang Rook D1, novelty. Knight DE7, umatras, hamon ng tore sa tore, Bishop F4. Yun nga lang, malakas talaga si Wesley sa labang wala ang reyna. Yung walang gumugulong reyna, grabe, napansin ko po ang ganda ng performance si Wesley sa mga less queen games. Nag A4, ayun, may pressure doon sa A5, binarahan kagad ng pawn. Nag H4, para walang G5, nag Knight F5, atake, H5 lang, okay, kain space lang sa king side, at nag Knight H4, ayan. Sabi ko nga po, talagang sadyang atakador itong si Martirosyan. Knight D2, dinipensahan muna. Knight E5, aba grabe talaga, diniina ng atake yung pawn sa F3. Nag-King F1. Ano ba ang ibig sabihin ng sacrifice knight na yan? Pag kinapture po kasi, ito ang gagawing hataw dito ng black. Makukuha at makukuha yung pawn. Capture, knight takes F3, check, king G2, tapos knight takes. Yan ang mangyayari kaya hindi pwede. Lalamang ang black. Kaya nag-King F1 lang si Wesley. Knight D3, atake, double pa rin. Bishop G3, may counter attack. Alis muna yung knight and nag-knight C4 para depensahan ang pawn. May atake pa sa bishop. Nag-knight C5, umatake sa bishop din at nag-bishop C2, counter attack. Kinapture na ang bishop. Yun nga lang po, pumabor ito sa side ni Wesley kasi yung damage niyang double pawn ay naayos, na repair. Knight E6, ayun, na bad move si Martirosyan. Dapat daw ang tira, Knight D7. Diyan pala ang pihit, hindi sa E6. Knight E6, nag-F4. Exchange. Exchange ulit. Wala na. Master of endgame tong si Wesley. Basta endgame at mga labang wala ang queen, Wesley na ako. Pag may queen yun, doon ako medyo kinakabahan kay Wesley kasi parang naaatake kasi siya pag may queen eh. King E2, King E7, Bishop D5, G6 at capture, nag-King F3. Ayun, yung knight, di makapalag yung knight oh. Nag-King F6, Knight E5, yun lang na bad move si Wesley. Dapat daw po ang tira, capturein na talaga pala yun. Capture, tapos King E3. Okay, yung Knight. Halimbawa kung mag-Knight C6, King D3, sabay ganun. Ito na yung version ng Bishop versus Knight na winning ang may Bishop. Yan, parang kahawig ito ng lesson na dinemonstrate sa libro ni Mark Dvoretsky. Ayun, balik tayo. So, nag-Knight E5, Bishop G1, nakawala tuloy ang Bishop. King G2, takbo ulit. Knight C4, threat ang pawn. Nag-C6 muna, atake. At Bishop E4, nag-B5, sumabay na po. Medyo nasasagwaan yata si Martirosyan sa B6. Nadidepensahan na yung Bishop niya ay mistulang parang pawn. Diba? Parang masagwa eh. Kaya ayaw pasukin eh. Ang ginawa, nag-B5, sumabay na. Knight takes, capture. Ayun, nasa isip dito ni Martirosyan, okay, capturein man niya yan, opposite colored bishop. Totoo po yun, halimbawa kung capture, pero pwedeng capturein yan ha. Takes, sabay magpupush yan dito. Hindi, halimbawa dito. Capture sabay ganon, if i-fix. Gaganon, tapos igaganon, gaganon, tapos gaganon. If i-fix. Pero this time, kahit opposite colored bishop po ito, may chance na mag-draw no, pag umalangan ng puti pero correct play, winning ang white. So capture na pala yun pero inayawan ni Wesley, nag-bishop C2 muna siya, bishop B6 counter, knight C4, ayun, okay. So clear, one pawn up. G5, kinapture, capture, and nag-knight D2. So check ba doon? King F6, King H3, pero mahirap pa rin ito, mga kamatsas. Mahirap pa rin. C5, yun lang. Pag nagtitira ka ng bad move talaga, ang tira daw dapat ay King F6. No, halos equal lang kasi opposite colored bishop, mga kamatsas. So maging lesson po sa atin tong endgame na to. Kahit lamang ka pa ng isang pawn, opposite colored bishop, ang daming tabla niyan. Pero dahil sa nag-C5, King H5, ayun, nahuli. Nahuli ng depensa. Ba't gumanon si Wesley? Dapat dito na raw. Oo nga, para double. Di naman pwede mag King E6 may Bishop B3 sundot. Oo nga, no?
So balik tayo, Bishop C2 gumanon, check, capture, ayun. Clear 2 pawns up, pero bumawi. So 1 pawn up na lang din. Yun nga lang, connected pass pawns, yun ang kaibahan. O tingnan po natin kung paano progress. Mahilig si Wesley, napansin ko nitong late. Mahilig siya sa endgame talaga. Ayaw niya na may mga queen na nang gugulo-gulo. Baka nape-pressure siya pag may mga queen eh. Maaring ganun din eh. Bishop D1, bad move dapat daw po is C5 na. Okay, o Bishop D1, H2, Bishop F3, at nag-Bishop C7, nag-C5, at nag-Knight E5, Bishop H1 lang. At dito nag-Knight D3. Ayan, oh, nanghahagip. B5, naku po, napakalapit na. King G6, C6. Hindi ba pwede ito? Pag gumanon kasi kakapturin. B6. May capture dito. O, tatagal pa, no? Gaganon. Equal. Talagang tatagal. Equal eh. C6. Bishop A5. King D6. O, tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga pag may nilaga. C7. Check. Grabe. Yan ang masakit sa ulo, no? Knight na yan eh. At dito po nag-resign na si Martirosyan. Pero pinahirapan siya. Ang hirap. Ang hirap ng chess. Grabe. Okay, pero ganun pa man, nanalo po si Wesley at yung team nila ang leading, no? Ang pagkakaalam ko. So, tingnan po natin yung team nila. Ang team nila, standing. Oh. WR chess team sila eh. Yan, no? Sa matches po, ito yung mga ka-teammate ni Wesley. Oh, naglaro si Wesley. Round number 4. So, 4 games pala kahapon tinapos. Ayan o, Ferusha, MBL, ka-teammate niya, Duda, Wesley So, Kostenyuk. Tapos isang unrated. Kailangan magkaroon ng unrated eh. Tingnan nyo lineup. Mamawang lineup po. Ang tindi ng lineup nila Wesley. Oh. Ayan. So, andito rin sila Arjun Erigaisi, Team Uzbekistan. Solid oh. Yun no. May compositions po kasi ang timplahan ng lineup sa team. So, laging ang dulo napansin ko unrated. Ayan Yung team nila Meow Meow, Team Turkish Airlines eh. Big time. Mayaman ang kumpanya. Ayan. Okay, so makikibalita po tayo sa day 2 ng nagaganap ngayon sa London na face-to-face World Rapid and Blitz Team Championship. After po kasi ng Rapid Team, Blitz Team naman. Dapat nakapagpadala Pilipinas dyan. Ba't hindi ba tayo pwede makapagpadala dyan? Parang nakakapanghinayang ano. Kung meron tayong delegation sa Olympiad, sa standard or sa long game, sana sa mga ganito meron din tayo. No? Para ang mga Pinoy, yan ang 40 eh. Rapid at Blitz ang 40 ng Pinoy. Tumatalo tayo ng Super GM sa Rapid. Pag long game, yun lang. Kailangan talaga ng madiin ng training doon. Okay, maraming salamat po mga Kamatsas. Muli po pinag-iimbita ko ang aking Kamatsas Super Supporters. Marami na pong naka-register. Pasok na po kayo every Sunday live training 10 a.m. to 12 noon sa YouTube. Exclusive lang po sa mga magre-register. At kung di ka man maka-attend ng live, may replay anytime. Naka-record na po yon, makakapag-review. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.